Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, pag-usapan natin itong pagbaliktad ni dating Presidente Digong, paglaglag dito ho sa mga nagsagawa ng maisog rally diyan sa ibang country. Sapagkat mga kaibigan ay mukhang naduag dito ang dating Presidente Digong sapagkat nilaglag niya itong kanyang mga kasama na nagrarally ho diyan ho sa ibang country. Mantakin mo, ang sabi niya ay wala siyang kinalaman diyan sa naganap ho na rally na maisog sa ipinalabas na fake na video ho na gumagamit di umano ng pinagbabawal na gamot itong kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos. Ayan, habang nagrarally ho diyan sa ibang country, ang una ho nagpalabas ng teaser ng video ay itong si Atty. Harry Roque at pinabulaan na naman, tinanggi ng dating Presidente Digong na wala daw pong kinalaman ang maisog rally sa pagpapalabas ng video at wala siyang kinalaman. Sinong niloko mo? Wala ka nang mauto. Dating Presidente Digong. Lumang tugtugin na ang ginagawa mo. Niloloko mo ang iyong sarili. Mga kaibigan, gusto ko pong hingin ang inyong panig bago tayo magpatuloy, magbigay ng anumang komentaryo. Naniniwala po ba kayo na itong dating Presidente Digong ay walang kinalaman dito ho sa pagpapalabas ng video na piki diyan sa naganap na rally na maisog sa ibang country? In reaction, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo, mag-iwan lang po kayo ng anumang public opinion. Di po ba? Harap-harapang panggagago. Ginagago mo ang iyong sarili. Digong, walang maniniwala sa inyo yan. Talagang kung susuriin mo, from the start, ang pangyayari, ito po ay ang una nananawagan ng dating Presidente Digong na pinagkalat sa social media, pinagkalat to sa anumang rally noon. Diyan po sa part ng Davao, na may presidente na bangag na ang tinutukoy niya po ay itong kasalukuyan nating presidente na si Bongbong Marcos kagalang-galang. At nagkaroon din po ng pagkakataon. Magbalik tanaw tayo. Maliwanag naman noon sa mga video record, sa mga binitawan na pananalita sa rally nitong dating Presidente Digong na sinabi niya yon. But inungkat ho ng isang reporter na kung bakit sinabi niya yon, totoo daw ba na ang sinabi niya na bangag ang presidente? Mantakin mo, hindi daw niya sinabi yon. Doon pa lang ho. Ang dami ng prueba, ang dami ng mga katibayan na ito ay magaling magsinungaling ang dating presidente. Kita niyo ho, noon pa man kahit sinabi niya, after ilang days, pinabulaan na niya na hindi niya sinabi na bangag, na siyang adik ang presidente. Bagkus tinwist niya ang issue. Tapos ngayon muling naulit po, mga kaibigan, na pinapalabas niya, wala siyang alam. Sa paglabas ng video, tapos ang sabi niya, dito sa maliwanag na pinagsisigawan ng maisog rally, diyan sa ibang country, sa pangunguna po ng itong ni Roque, ay pinalabas po ang teaser, tinatanggi niya na wala siyang kinalaman diyan. At walang kinalaman di umano ang maisog rally. Ay malakas yung sigaw ng maisog rally. Sabay palabas ng video, paano mo na walang kinalaman ang maisog rally? Dating Presidente Digong, naging presidente ka? Tapos ganyan ang iyong pag-iisip? Ikaw ang nagsimula nito eh. Di ba? Tapos ngayon, aatras ka.
naduwag ka, bigla kang magliliko at ituturo mo at ilalaglag mo na lang, ay parang ganun ang lumalabas yun. Oh, ituturo ang may kagagawan talaga ay si Roque dahil wala daw kinalaman ang Maisog Rally. Oh, ay nagkakaroon po dito kung tayo po ay magsusuri na laglagan portion o style mo lang yan, Digong. Ay alam po naman natin magaling ito sa kakalukuhan. Itong mga ito, magaling magpaikot, ba't ngayon ay halatado na? Kulong na. Alam na ang inyong galawan dating Presidente Digong. Kahit itanggi mo at ilaglag mo si Roque, nakakagawan mismo ni Roque at wala kang alam sa Maisog Rally na yan, at wala kang alam dito ho, sa pagpapalabas na video na pike, kahit itanggi mo yan, ay maliwanag ho. Nakatatak sa puso at isipan ng aking mga mahal na taga-subaybay. Ng tambayan nakatatak. Pipera ang iyong tagasunod na ikaw di umano ang utak dito dahil hindi gagalaw po yung mga yan. Nang walang kumukumpas dahil datapwat may mga katibayan ho. Sa mga talumpati mo noon na pinagdidiinan mo, ikaw ang nagsimula na may presidente ang Republika ng Pilipinas na bangag. Ngayon ho, naglabas kayo, sabit ka, Digong. Marami ang nagsasabi at sa turo ng iyong mga galawan, sa turo ng iyong mga galawan at iyong mga lipures, ay tinuturo ka na utak di umano dito ng taong bayan, pera ang iyong tagasunod. Tapos ngayon maduduwag ka, itatanggi mo. Dapat ipagpatuloy mo ang iyong laban, Digong, hanggang sa makamit mo ang tunay na hustisya. Dito kung tunay talaga itong video na ito, paano pa mapapatunayan na tunay ang video na yan na mismo ikaw, na mastermind, ay umaatras ka sa laban at ang ituturo mo na lang ang ito is iyong mga tagasunod na si Roque. Alam ko, yung style mo lang yun eh. Palusot.com ka eh. Di ba? Mga kaibigan, ito po, wag na po tayo magpauto. Tama na, sobra na. Kung tayo ay nabudol noon, nung kanyang panahon ng panunungkulan, ina-accept ko po yun. At tayo rin po ay nabudol nito sa may ka nga po yung matalinaga. Mga taktika, strategy, political niya. Di ba? Yan ang tamis manunalita. Yan ang tamis sumakbang. Marami ang pinaslang, di umano. Para lang mapaniwala sa mga gawain niya, lalong-lalo na dito sa war on drugs. Ba't yung mga yun ay mga piki ho na galawan? Dito ho, kung dito ho ay naging successful, mga kaibigan, itaga natin sa bato. Kung itong si Digong ay naging successful sa kanilang mga kalukuhan na mapatalsik ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos gamit itong fake na video, ay yanong bilis pa ho sa alas 4 nito na aamin na ako ang may kagagawa nito. Ay wala ho eh. Kaya hugas kamay. Pinagmamakahiya na aminin niya na siya ay may kinalaman sa pagpapalabas ng video na ito dahil napahiya ho sila. At makakasuhan pa ang dapat kasuhan dito dahil hindi ho nagwagi na bigo na patalsikin ang kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya't gayon na lang ang pagtanggi niya ho na wala siyang kinalaman sa paglabas ng video na piki na gumagamit di umano ng pinagbabawal na gamot ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinuturo niya na lang, biglang bumaliktad, biglang umatras. Naduwag ka, Digong. Bakit ituturo mo na lang? Pinapalabas mo dito, ang tinuturo mo, ang may kagagawan ay itong si Roque at iba pa niyang kasangkot na ikaw ay walang kinalaman, malinis ang konsyensya mo. Yun ang gusto mong palabasin eh. Malinis ang konsyensya mo, di ba? Mga kaibigan, naniniwala po ba kayo na itong dating Presidente Digong ay malinis ang konsyensya? Kung naniniwala po kayo, basers man o hindi, na malinis ang konsensya nito at wala talagang kinalaman and reaction, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Mga kaibigan, hindi po tayo
nagpapakalat ng anumang fake news, kung anuman mga public opinion, punto de vista na naririnig nyo po sa akin. Yan po ay pawang komento, public opinion na nagbabasyo tayo dito sa ating at tinatalakay. Muli po, tama na, sobra na. Alam ko po, hindi ko kayo pinapangunahan. Alam ko na hindi kayo maniniwala dito sa mga pang-uto muli ng dating Presidente Digong na pinapakalat niya na wala siyang kinalaman, malinis ang konsensya niya dito sa pagpapalabas ng video na fake. Gipit na siya, kaya't wala na ho siyang matakbuhan kundi tumakbo. Napahiya tuloy siya dahil marami pong mga kasuhan kapag lumabas siya at natapos ang investigasyon po dito dahil ongoing po ang investigasyon dito upang maparusahan. Ang dapat parusahan, kasama ho ang ilang vloggers, mga kaibigan na sangkot dito sa pagpapakalat, inuulit ko, ng peke na video, polvorong video na ito po isang uri ng pagpapatalsik at gagamitin sa pagpapatalsik. Disin sana sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ba't nabigo ho mga kaibigan? Hindi ho magwawagi yan. Nandito po kayo. Nandito ako kayo, aking mga mahal na taga-subaybay, sa pamamagitan ho ng inyong public opinion, komento. Napakalaking bagay po niyan, ini-spread po natin. 100 din po yan, isang dahilan upang mapigilan po ang nagtatangka na sirain, pabagsakin, guluhin ang ating kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Muli po maraming salamat. Isang like lang mo sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.